15 taong gulang na binatilyo, patay sa pamamaril ng pulis na ang target, kapatid niyang rider. Binato siya ng helmet. Ang problema doon, sinuklian niya ng pagputok, di ba? Inabandon ang kotse sa parking lot sa Pampanga na bistong may kargang nasa 100 kilo ng shabu. Bagyong Goring, lumakas. Signal number 1 na sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Alamin kung saang mga lugar ang uulanin sa mga susunod na araw. Sabay na pagbubukas ng 2023 FIBA World Cup at ng long weekend. Ano kayang epekto sa lagay ng trapiko? Huling weekend bago ang pasukan. Mga namimili ng school supplies at uniforme. Dagsa sa Divisoria para makamura. Sa joint military exercise kasama ang Pilipinas, Australia, tiniyak na nakabantay sa tensyon sa Ayungin Show. Isa pang resupply mission ng Pilipinas, inaasahang darating na sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan. 2 barko ng China na mataang hindi kalayuan sa isla. Sa 24 oras special report, mga sakit mula sa lamok na pinalala pa ng nagbabagong klima. Paano maaagapan? At ang behind-the-scenes action at kilig at ang pinusuang teaser ng maging sino ka man ng Team Barda. Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod ni Jemboy Baltasar, isa namang binatilyo ang napatay ng isang pulis kahit hindi siya ang target ng kanila umanong operasyon. 15 anyos lamang ang biktima na kapatid ng isang rider na hinahabol naman ng pulis na hindi naka-uniforme. Self-defense ang ikinatwiran ng pulis dahil binato raw siya ng helmet habang hinahabol ang rider. Pero hindi pa rin malinaw kung bakit niya ito tinugis. Nakatutok si June Veneracion. Sakay ng motorsiklo, nagmamadaling makauwi si John Ace Ompad sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal noong linggo ng hating gabi. May nakabundot kasi sa kanyang magkaangkas na panay daw ang tawag sa kanya. Nagpakilala po na pulis. Pangalasing po kasi, tas nakasibilyan kaya di ko talaga iniisip na mga pulis. Iniisip ko lang po mga karnapper o hold upin po ako eh. Nang malapit na si John Ace sa kanilang bahay, napansin niya na parang may binubunot ang nakaangkas sa motorsiklo, kaya binato niya raw ito ng helmet. Pagbato ko po ng helmet, nadaplisan po yung back ride, tas dun po bumagsak na din yung motor. Pagtayo na po ng driver, dun na po bumunot din ng baril, saka po ako pinagpapaputukan. Sa 4 na putok, walang tumama kay John Ace. Pero ang tinamaan ay ang kanyang 15 anyos na kapatid si John Francis na lumabas noon sa kanilang bahay. Kaya nung nakita ko, butas ng tiyan. Ang dami ng dugo, di ko malat. Parang natulala ako. Nadala pa sa ospital si John Francis pero binawian din ng buhay. Kinilala ang nakabaril sa bata ni Corporal Arnulfo Sabilio na naka-assign sa Rodriguez Municipal Police Station. Ang kanya namang kasamang sibilyan ay si Jeffrey Baguio. Yan sana nung siya yung anak ko. Hindi biro magpalaki. Iniingatan mo na kahit kagat ng lamok, hindi barilin lang. Pulis pa ang babaril. Na yun din ang pangarap niya eh. Ang insidenteng ito nangyari ilang linggo lang matapos pagbabarili ng mga pulis si Jemboy Baltasar, ang 17 anyos na binatilyo na napagkamalang suspect sa isang operasyon sa Navotas. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang mga sangkunta pulis sa pagpatay kay Jemboy. Sa insidente sa Rodriguez Rizal, hinihintay pa ang resulta ng medical test kay Sabilio at sa kanyang kasamang si Baguio. Dito malalaman kung nakainom sila. Pero ang malinaw sa ngayon ay ang mga paglabag sa police operational procedures
na nagawa umano ng pulis. Una, naka-duty siya at nagsagawa ng off-lang sita kahit hindi naka-uniforme. Pangalawa, may kasama pa siyang sibilyan. At pangatlo, ang paggamit agad niya ng baril. Pinato siya ng helmet. Ang problema doon, sinuklian niya ng pagputok, di ba? So, yun ang mali doon dahil nagkakaroon ng excessive use of force. Nasampahan na ng reklamong homicide at attempted homicide ang pulis at kanyang kasama. May kakaharapin din siyang kasong administratibo. Sabi ng hepe ng Rodriguez Municipal Police Station, nasuspindi na pala noon ang suspect na pulis dahil sa illegal discharge of firearm. Tumangging magsalita sa media ang pulis, pero sabi raw niya sa kanyang hepe, Sa amin naman yan, sir, self-defense. Ang kwento doon na yung area kasi, sir, napakaraming tao noon. Daming tao nga nag-inuman. Sabi niya, nagbigay lang siya ng warning shot. nirelieve naman sa pwesto ang 5 iba pang pulis na kasama ni Corporal Sabilio sa kanilang presinto bilang bahagi ng administrative investigation. Tiniyak ng Rodriguez Municipal Police Station na walang special treatment sa suspect na pulis at kanyang kasama. Pareho silang nakakulong ngayon dito sa Station Custodial Facility kasama ang iba pang inmate. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. 200 kilo ng umano'y shabu naman ang nabisto sa kotseng 6 na araw ng nakaparada sa isang mall. Ang mga yan ikinubli pa sa mga pakete ng tsaa. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 4 ng madaling araw kaninang umaga, nang lapitan ng mga tauhan ng NBI Task Force Against Illegal Drugs at NBI Pampanga ang pulang kotseng ito sa parking lot ng isang mall sa Mabalacat, Pampanga. Sa side mirror ng sasakyan, nakuha ang susi at nang tuluyang mabuksan, tumambad na ang 200 Chaabu package na may kabuuang bigat na higit kumulang 200 kilo. Ayon sa NBI, 6 na araw na ang nakakaraan mula nang iparada ang sasakyan sa open parking lot. Estimated yung street value na that would probably 1.4 billion pesos. They're conducting an institutionalized na yung drug profiling. So you will be able to compare this seizure from the previous seizures natin. If it's the same or it's possible that they were made from the same batch or source. Ayon kay NBI Assistant Director Lito Magno, may nakitang mga pangalan sa loob ng sasakyan at sa kanilang verification na kumpirmang ibinenta ito kamakailan. Actually, minsan tawag nila dito is palit kotse, no? So, bibigyan kitang kotse, lagyan mo ng laman, or bibili ako ng kotse, lalagyan ko ng laman, and then ibibigay ko na sa iyo yung kotse. Because sabi, hindi masyadong importante yung kotse. What's important is yung laman nito, no? It was intended sa Caloocan, actually, no? Yun yung destination nito. Ang possible destination niya is Manila. Ayon kay NBI Deputy Director Jojo Yap, nire-recover na rin ng NBI ang CCTV para matukoy ang pagkakinanlan ng taong nagmamaneho sa sasakyang kargado ng kilo-kilong droga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Aabot sa mahigit 18 milyong pisong halaga ng hinihinalang cocaine ang nasabat sa isang Pinay sa NAIA. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, galing sa Ethiopia ang pasaherong dumating sa Terminal 3 pasado alas 9 kagabi. May nakita raw na kahinahinala sa maleta ng pasahero ng iskan at nang buksan, doon na tumambad ang mahigit 3 kilong hinihinalang cocaine. Arestado ang suspect na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Depensa niya, hindi niya raw alam na may droga sa kanyang bagahe. Galing daw ito sa nakilala niyang Pinay sa Ethiopia na nag-alok ng free travel pauwi sa bansa at 100,000 piso kapalit ng pagdala niya ng bagahe. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Anumang oras ay nasa Pag-asa Island na ang BRP Laguna na may dalang mga bagong supply sa isla. Alamin na natin ang latest sa live na pagtutok ni Joseph Morong mula po sa Palawan. Joseph! Emilio, nabanggit mo ay resupply mission na naman na bahagi raw ng hindi pagbitaw ng Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na okupado at may karapatan naman talaga ang Pilipinas. Di kalayuan sa Kalayaan Island, makikita ang 2 barkong ito ng China ngayong hapon.
Inaasahang darating na sa Pag-asa Island sa Kalayaan ang BRP Laguna na tumulak nitong Martes sa parehong araw na nagtagumpay ang resupply mission sa Ayungin Shoal. 3 araw itong naglayag ng lampas 500 kilometro mula sa Palawan, lulan ang mga sundalong magpapalitan ng duty. Bukod sa mga sundalong nakadestino sa mga lugar na okupado ng Pilipinas, may mga residente tulad sa Pag-asa Island na umaasa sa mga resupply mission ng AFP. Sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea, tanging sa Kalayaan Island kung saan may 200 residente, may mga pasilidad ang Pilipinas. Sunod nang may presensya ang Ayungin Shoal sa pamamagitan ng BRP Sierra Madre na isinadsad noong 1999. Kumpara sa mga yan, ganito ang mga naglalakihang mga estruktura na itinayo ng China sa ilang dating bahura na ginawa ng artificial island. Kaya mahalaga ang mga resupply mission sa 7 islets, isang shoal at isang reef sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga ito sobrang liit kaya kahit tubig, kailangang i-deliver. Ang importante kasi ay malagyan natin ng presensya yung mga islands na ito. Pero dahil kulang ang mga barko, hindi kayang pagsabay-sabayin ang mga resupply mission. Pinahihirapan pa ito ng mga panghaharas ng China tulad ng pambobomba ng water cannon noong August 5 at ang mga radio challenge noong August 22. Pero sa kabila ng mga banta, hindi raw titigil ang AFP sa pagbabantay sa Isla at Bahura at resupply mission. Alam mo, hangang-hanga kami sa mga sundalo natin na nandito sa mga 9 occupied islands. Mahirap po yung buhay nila, no? At mapanganib din ang mga ginagawa ng ating mga sundalo at ng ating mga Coast Guard na nagdadala ng mga supplies. At hindi pakakawalan ng Pilipinas ang mga lugar na sakop nito. Meron po tayong exclusive economic zone at dapat ay ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga fisher folks, ay dapat malaya na pumunta dito upang mangisda. Emil, umaasa naman yung mga residente ng Pag-asa Island na nakausap natin bago sila tumulak pa uwi doon ay sana raw madagdagan yung mga pasilidad doon tulad ng madagdagan sila ng ospital. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Goring at isa ng severe tropical storm. Bukod sa mga lugar sa Northern Luzon na isinailalim sa wind signal, makakaranas din ng masamang panahon ang iba pang bahagi ng bansa dahil sa hanging habagat na palalakasin ng bagyo. Nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands, ng mainland Cagayan at ng Isabela. Asahan ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan sa mga lugar na yan. Huling namataan ang sentro ng bagyong Goring sa layong 260 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at bugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa southeast. Sa forecast track naman ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang pa-southward na kilos ng bagyo saka po yan maglulup o iikot paakyat. Dahil magbabago ang direksyon ng bagyong Goring, posibleng mapanatili nito ang mabagal na galaw. Inaasahan ding lalo pa yang lalakas. Hindi pa rin inaalis ang tsansang maging super typhoon ito. May low pressure area naman sa labas ng PAR at ayon sa Pag-asa, wala pa naman yang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero sa ngayon, patuloy ho nating tututukan. Patuloy na hahatakin o palalakasin ng bagyong Goring ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil din sa bagyong Goring at habagat, magiging maalon at delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng Northern at Central Luzon. Batay naman sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ang Ilocos Region, Cagayan, Isabela, pati ang western section ng Luzon, kasama ho ang Bicol Region. Halos ganito rin ang inaasahang panahon sa linggo. May tsansa ng matitinding ulan lalo na sa Northern Luzon, pati sa Mindoro at Palawan. Sa mga taga Metro Manila naman, maging handa dahil posible ring umulan ngayong Sabado at Linggo. Kaya kung may planong mamasyal, make sure na laging may dalang payong. Sa mga kapuso naman natin sa Visayas, may ulan sa Panay Island at Negros Provinces bukas munang umaga.
Sa hapon may pag-ulan na rin sa Central Visayas at sa Eastern Visayas. Magpapatuloy ang pag-ulan sa linggo at may malalakas na ulan na dapat asahan sa Western Visayas pati ho sa Leyte. Para naman sa Mindanao, maulan din ang panahon bukas ng hapon sa maraming lugar, kabilang ho dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargent, kasama ho ang Davao Region. Sa linggo, mas malalakas na ang ulan na inaasahan kaya mag-ingat mga kapuso. At yung mga nagkukulay orange ho at red sa ating rainfall map ngayon, ang ibig sabihin niyan ay heavy to intense rains. Kaya maghanda sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa holiday naman sa Lunes, halos buong bansa pa rin ang uulanin lalo na sa hapon. At bilang gabay naman sa mga magbabalik eskwela sa August 29, may mga pag-ulan pa rin lalo na sa Central Luzon, pati sa Southern Luzon at sa Visayas. Kaya sa mga teacher at estudyante ho natin dyan, huwag kalimutang magdala ng payong parate. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Sa mga oras na ito naman ay nagtitipon-tipon na ang mahigit 50,000 basketball fans para sa pagbubukas ng FIBA World Cup 2023. Ang sitwasyon sa Philippine Arena sa Bulacan, tinutukan live ni Martin Javier. Martin? Nandito tayo ngayon sa Philippine Arena kung saan ginaganap ang pagbubukas ng FIBA World Cup 2023. Matapos ang ilang taong paghahanda, magaganap na rin sa wakas ang pinakamalaking basketball event sa bansa. Humigit kumulang na 55,000 na Pinoy basketball fans ang inaasahang dadagsa dito sa ating venue. Inaasahang darating din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong hapon ay nagsimula na nga ang kompetisyon. Nanaig ang koponan ng Italy kontra sa Angola sa score na 81-67. Kabilang ang dalawang grupong ito kung saan lalahok, o ang dalawang ito sa grupo kung saan lalahok ang Gilas Pilipinas. Pero hindi lang sila ang inaabangan sa torneo. Marami ring basketball fans ang nakabantay sa Team USA. Ang kupunan mula sa Estados Unidos ay inaasahang bumawi mula sa kanilang pinakamababang pwesto na kanilang natamo noong 2019 edisyon ng kompetisyon. Ang Team USA ay binubuo ng mga manlalaro mula sa NBA o National Basketball Association na kinabibilangan ng ilan sa kanilang mga rising stars katulad nina Austin Reeves, Team Captain Jalen Brunson, All-Star Brandon Ingram, reigning NBA Defensive Player of the Year Jaren Jackson Jr. at All-Star Anthony Edwards. Kahit may tuturing na isa sa mga pinakabatang kupunan, ang Team USA pa rin ang isa sa mga paboritong manalo ng ginto. Sila ay pinangungunahan ng multi-titled head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr. Kabilang rin sa kanyang coaching staff ang Phil-Am NBA champion head coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra. It's really just about going and proving people wrong. If we go win every game, then what can they say next? So that's really what our mindset is to every time we get on the floor, compete to win and put our best foot forward. Isa rin sa mga inaabangan ay ang basketball team ng European powerhouse na Lithuania. Pinaniniwala ang gagawa rin ng ingay ang kupunang ito sa pangunguna ng kanilang NBA big man na si Jonas Valanciunas. Kasalukuyang nagaganap ang opening ceremony ng FIBA World Cup 2023. May ilang performer na magbibigay saya kasabay ng engranding produksyon. Inaabangan rin ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic. Mula rito sa Philippine Arena at para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Martin Javier. At sabay sa opening ceremony ng FIBA World Cup 2023, ang long weekend para sa ilan. Kaya kamustahin natin ang trapiko sa NLEX. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian, kamusta na? Alam mo, Vicky, bago dumilim ay nakapag-ikot pa tayo dito sa North Luzon Expressway. At sa mga sandaling ito, Vicky, makikita natin napakabilis ng daloy ng trapiko dito sa NLEX na siyang pangunahing daanan patungo sa venue kung saan nga ginaganap ngayon ng FIBA World Cup.
Ganito ang daloy ng trapiko ng daanan ko ang North Luzon Expressway kaninang bago magtanghali. Papasok pa lang ng Balintawak Toll Plaza, nakaabang na ang mga enforcers para alalayan ang mga papunta sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. May mga tauhan din ng NLEX sa kahabaan ng expressway. Mabuti na lang daw at natapos kaninang umaga ang repair sa girder na tinamaan ng isang container van sa Marilao Bridge kahapon. They've been working since last night na maayos yun. Kaya if you notice this morning, tumukod ng as much as 1.5 kilometers. But as promised, 10 o'clock, mabubuksan na. Wala mang matinding traffic. Naimbudo ang mga Gilas Pilipinas fans na nagpakabit ng RFID. Kailangan nila yan dahil walang cash lane sa Ciudad de Victoria Toll Plaza. Dito yata kami matatraffic eh. So hintay lang kami. So matatapos na rin naman siguro. Bawas traffic din sa hapon ang mga nasa Philippine Arena na bago pa magtanghali. Mismong NLEX Corporation na rin ang nagmando ng parking sa venue. To our surprise, ang dami ng tao eh. No? Halos mapuno na ata yung parking eh. So, which is good. At least ma-disperse yung movement ng tao. Kung walang sasakyan, may 12 P2P shuttle bus points naman sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. 400 bus ang maghahatid sundo sa mga yan papunta at pabalik sa arena ng libre. Ang ibang panorte para sa long weekend, maagang umalis para hindi sumabay sa bulto ng sasakyang patungong Philippine Arena. In-expect po kasi namin yung heavy traffic, magbabakasyon po sa Zambales. So maaga po umalis ng bahay para iwas traffic po. Vicky, kung naging maayos yung pagpunta sa Philippine Arena kanina, ang aantabayanan natin kung magkakaroon ba ng build-up ng mga sasakyan kapag sabay-sabay nang naglabasan yung mga fans at motorista pagkatapos ng unang laro ng Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic. Yan muna ang latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At susunod, exclusive. Tatay na ng halay umano sa menor de edad niyang anak na may problema sa pag-iisip. Arestado! Dating US President Donald Trump sumuko na kaugnay sa kaso niyang may kinalaman sa 2020 US elections. At ang hinangaang patikim sa mga aabangang eksena sa maging sino ka man ng Team Barda. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Sumuko si dating US President Donald Trump kasunod ng asunto kaugnay sa tangkang pagbaliktad umano ng resulta ng 2020 US elections. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dumating sa Atlanta, Georgia si dating US President Donald Trump sakay ng kanyang private plane. Ito ay para sumuko sa Fulton County Jail matapos siyang kasuhan ng pagtatangka umanong baliktarin ang resulta ng 2020 US elections kung saan siya tinalo ni President Joe Biden. Sumalubong sa kanya ang mga taga-suporta, pati ang mga kontra kay Trump. Pagka-aresto sa kanya, kinunan si Trump na mugshot na inilabas ng Sheriff's Office. Ito ang kauna-unahang mugshot ng isang dating Pangulo ng Amerika. Nagugat ang kaso sa pagtawag umano ni Trump sa isang election officer sa Georgia na hanapan daw siya ng mga boto para mabaliktad ang pagkatalo roon. Bago bumalik sa New Jersey, muling pinabulaanan ng dating US President ang mga alegasyon. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. What they're doing is election interference. Ito ang ika-4 na kasong kriminal na kinakaharap ni Trump. Nauna na siyang sinampahan ng 34 counts ng falsifying business records, 30 counts ng felony na may kinalaman sa mishandling ng mga classified documents at kasong kriminal na may kinalaman sa riot sa US Capitol noong 2021. May balak muling tumakbo si Trump sa darating na eleksyon sa 2024 at sinasabing siya ang nangungunang kandidato ng Republican Party. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinasususpinde ng Ombudsman ng ilang opisyal ng Education at Budget Department kaugnay sa mga umunoy overpriced laptop na binili para sa mga guro noong kasagsagan ng pandemya.
Ang panig ng DepEd sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Overpriced o labis ang presyo at outdated o lumang modelo. Sa ganyang paraan inilarawan ang mga biniling laptop ng Department of Education o DepEd na para sana sa pagtuturo ng mga teacher nung panahon ng COVID-19 pandemic. Dati nang sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee na maanumalya ang transaksyon ng DepEd. At ngayon, matapos ang sarili nitong investigasyon, iniutos naman ng Office of the Ombudsman na isailalim sa preventive suspension ng 6 na buwan ang 12 opisyal ng DepEd at Department of Budget and Management o DBM. Yan daw ay para hindi maimpluwensyahan ng mga opisyal ang investigasyon at para ma-preserve ang mga dokumento at ebidensya na kailangan. Kasama sa pinasususpinde, sina DepEd Finance Undersecretary Annalyn Sevilla, DepEd Undersecretary for Administration and Procurement Alain Del Pascua, DepEd Assistant Secretary for Administration and Procurement Salvador Malana III. Gayon din si dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau na nauna na ring pinasasampahan ng kasong graft ng Ombudsman. Kaugnay sa pagbili ng umunoy overpriced na medical supplies mula sa Pharmaly Pharmaceuticals Corporation. Nagsagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman matapos matanggap ang committee report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umunoy irregularidad. Batay sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, nagsabwatan umano ang respondents para mabuo ang kontrata ng DepEd Computerization Program na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Binanggit din sa resolusyon ng Ombudsman ang naunang report ng Commission on Audit na dahil sa umunay sobrang taas na presyo para sa low-end laptops mula 68,500 naging 39,583 na piraso ang nabiling laptop. Sa resolusyon, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na may sapat na batayan para masuspende ang mga ito dahil sa matibay umanong ebidensya sa grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang Department of Education o DepEd, sinabing susunod sila sa utos ng Ombudsman. Sa statement ng DepEd, sinabi nilang kasalukuyan pa nilang opisyal sa Sevilla. Inaalam naman nila kung nasa DepEd pa ang iba pang opisyal na nabanggit. Tiniyak naman ng DepEd na hindi maaantala ang kanilang serbisyo habang naghahanda sa ligtas at matiwasay na school opening. Hinihinga namin na reaksyon ang DBM. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Fly high na parang butterfly? Kung di kang maranasan ang one-of-a-kind experience on air, let's change the game and enjoy paragliding. Perfect yan di lang sa mga naghahanap ng thrill, kundi pati na rin sa mga takot. Magsolo! You up for a game-changing high? Literal na susubukan nating lumipad for today's adventure. Kayanin ko kaya mag-paraglide? Tara, let's find out! Para sa thrill seekers at adrenaline junkies, literal high ang hatid ng paragliding. Dahil you can soar up to 3,000 feet above ground sa halagang hanggang 3,500 pesos. At para sa beginners na gaya ko, don't worry dahil swak ang tandem paragliding kung saan may makakasamang certified paraglider o piloto. Meet my Korean instructor Max na more than 2 decades ng paraglider. Siya rin ang naging kauna-unahang paragliding instructor sa bansa 15 years ago. Ngayon, nagpapaglide na sila sa iba't ibang lugar sa Rizal, Cavite at Pampanga. Someone have to guide the right way so we can enjoy this sport safely. I also met Angelica na walang takot to take a leap kahit minsan na raw hindi sinalo ng isang pa-fall. Yun, sa take-off pa lang nagsisisigaw na ako. Talaga? Yes. Sika, sinisigaw mo para mawala yung kaba mo o sinisigaw mo dahil heartbroken ka?
Pwede both. Pwede both. As an extreme sport, dependent sa wind condition ang paragliding. Hindi uubra kung masyadong malakas o sobrang hina ng hangin. Saks lang dapat. Kaya habang naghihintay, safety gear check muna. At nang umaya na ang hangin, it's time to take off. Oh! Let's go! Woo! Wow! Yes, sir! Ayun, nandito na po tayo. Naka-take off na tayo. Kaka-take off lang natin. This is Sir Max. We are chilling right now, suspended in midair. This is the full paragliding experience. My gosh, sobrang ganda po ng tanawin natin dito. Feel good? I feel great. I get it now. Sinasabi nila na nare-recharge yung mga tao dito sa paragliding natin. Kasi dito sa taas ang sarap talaga. Woo! Yan. Oh! Lagi pong may adrenaline rush pagka nagpa-turn tayo. Oh, man! Siyempre, kasing halaga rin ng maayos na take-off ang proper landing. So we're swirling around. The sir is starting to lower us. So there you have it mga ka-game changers. That is our paragliding experience. Pag tinitignan mo siya sa simula, challenging, nakakatakot. Pero pag nasa taas na tayo, makakapag-relax ka na at recharge. So, I'm encouraging you guys to try it out as well. Lalong-lalo na, perfect to sa season natin ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Huwag palampasin ang pinangangambahang epekto ng nagbabagong klima, hindi lang sa kapaligiran, kundi pati sa ating kalusugan. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Bukod po sa matinding tagtuyot at malalakas na bagyo, pinangangambahan din ang epekto ng nagbabagong klima sa ating kalusugan. Kabilang ang posibleng paglala ng problema sa ilang nakamamatay na sakit tulad ng mga nakukuha sa lamok. Para po sa ating Climate Change Special Report Series, tampok muli ang isang ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. Ihahatid yan ni Amor La Rosa. Paano ko ang mga dati ng banta sa kalusugan? May COVID pa nga, dagdag problema rin ang dengue. Namatay dahil sa dengue. Mataas na ang mga kaso ng dengue. Palalain pang lalo na nagbabagong klima o climate change. The effects of climate change are also fueling mosquito breeding and the spread of these diseases. Kahit sa labas ng usapin ng klima, matagal nang kinatatakutan ang sakit na dengue. Lalong alam yan ng mga tulad ni Nanay Emelita. September 2020 nang pumanaw ang pang-apat niyang anak na si Roselina sa edad lang na 9. Simula naglagnat po siya, tapos po, ayun po, nagsuka. Doon lang po namin nalaman sa hospital na dengue pala. Tapos mula noon siya nang nawala na siya. Ayun po, ang lungkot po ng bahay namin. Tapos parang iba na. Nitong June 26, sumunod ang apo niyang si Sofia na 4 na taong gulang. Nagsabi na ng doktor na huwag kayong mabibigla kasi daw yung lagay niya. 50-50 na daw siya. Nagsusorry siya sa akin. Sorry daw mama, sabi niya hindi na ako magpapasaway sa'yo. Matutulog na ako, hindi na ako gigising. Biglaan lang po nawala kasi yung niya, platelet eh. Isa pang sakit mula sa lamok, ang Zika.
na may isang strain na kumalat sa Africa at South America at nakumpirmang nakakaapekto sa ipinagbubuntis ng isang babaeng tinamaan ng virus. Matinding birth defects ang maaaring idulot nito. Dahil nagka-Zika virus, ang ipinapanganak ay may tinatawag na microcephaly, no? Or maliit yung utak o yung ulo ng bata. Kaya noong February 2016, nang ideklara ng WHO na public health emergency of international concern ang Zika-related microcephaly. Ayon sa Epidemiology Bureau ng Department of Health, as of February 2023, nasa 78 cases na ng Zika ang naitala sa bansa mula 2015. Sa National Capital Region o NCR naman, naitala ang pinakamaraming kaso ng Zika virus. Isa na riyan ang housewife na si Richelle na nagka-Zika noong 2017. Makati siya. Nagkaroon po ako ng rashes, namumula po yung mata ko, tapos nagkalagnat po ako. Hindi siya nagdadalang tao noon, pero kinabahan pa rin, lalo para sa anak. Natakot din po para sa hindi lang sa akin, pa sa din, kasi 4 years old pa lang yung baby ko noon eh. Halos din po, 2 weeks po akong nandito lang talaga sa bahay. Dumayo rin ako sa Barangay Benedicto sa Haro District sa Iloilo City kung saan nagkaroon ng 3 kaso ng Zika mula sa iisang household. Sa probinsya rin naitala ang unang kaso ng Zika sa bansa. Sa Pasay man o sa Iloilo, halos pareho ang naging maagap na solusyon. Kasama na ho dyan yung ating pag-fogging, misting na karaniwan po ito ginagawa na in 2 to 3 cycles. Ang ginawa ng City Health, clean up nila ang area ng bahay para maalis yung mga stagnant water nila. Isa sa mga hakbang na ginagawa ng Barangay Benedicto dito sa Haro District sa Iloilo City para makaiwas sa pagkalat ng mga sakit gaya ng Zika o di kaya ay dengue ay ang pagsasagawa ng regular na clean-up drive. Yan din ang paulit-ulit na paalala ng Health Department, panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo sa mga lugar na pwedeng pangitlogan ng lamok. Pero paano kung hindi na ito tungkol sa pagiging makalat lang? Ipinaliwanag ng Health Department ang posibleng epekto ng matagal na tag-init. Because of climate change, tumataas ang temperatura, humahaba yung dry spells natin, and indirectly, it leads to more breeding sites. Nitong mga nakaraang panahon, napapadalas ang salita ng ulan at init na mabilis na tumutuyo sa ibinuhos nitong baha na nagiiwan ng naipong tubig kung saan nangingitlog at nabubuhay ang mga lamok. Ito naman yung nagiging dahilan para tumaas yung mga kaso ng ating mga tinatawag na vector or mosquito-borne diseases tulad ng dengue, even Zika. Sa mga maiinit na bansa, dagdag na pangitlugan ng mga lamok ang epekto ng climate change. Pero dahil din sa lalong umiinit na panahon, nadagdagan na rin ang mga lugar kung saan pwedeng mabuhay ang ilang lamok na may dalang sakit. Tulad sa mga dating malalamig na lugar na unti-unting umiinit. Magkakaugnay din ang mga aktibidad ng tao na nagpapalala ng climate change at mga epekto ng huli tulad ng mga wildfire. Sa pagkagambala ng tirahan ng mga hayop, posibleng napapalapit sila at kanilang mga sakit sa dating lugar lang ng mga tao. Ibang usapan pa ang mga teorya na posibleng may mga dating sakit na nabubuhay o bumabalik sa pagkatunaw ng mga yelo dulot ng matinding init. Ang mga epekto ng
ng nagbabagong klima sa ating kalusugan na dapat ding mabigyang pansin para maagapan. Dahil sa lalo pang pag-init ng ating mundo, may mga buhay na maaaring manganib o maglaho. Para sa GMA Integrated News, ako si Amor La Rosa, nakatutok 24 oras. Kabilang sa kinasasabikan ng mga estudyante tuwing pasukan, yung mga bagong gamit pang eskwela. Pero hindi lahat kayang bumili ng bago. Kaya bukod sa mga bagong classroom, handog din ng GMA Kapuso Foundation ang mga school supplies sa mga mag-aaral sa Polillo Island sa Quezon. Matigang pinipilas ni Jennifer ang mga pahinang may sulat mula sa pinaglumaang notebook ng kanyang anak na si Raina. Ito pa rin daw muna kasi ang gagamitin ni Raina sa pagbabalik eskwela sa susunod na linggo. Wala pa raw kasi silang pambili ng bagong gamit dahil kulang ang 300 piso kada araw na kita ng kanyang mister sa pangingisda. Gagawa ko na lang po ng solusyon para po magamit po uli nila at habang po wala pa pong maibili, yung po muna pansamantala. Sa akin, naiintindihan ko naman po yan, napapagtiyagaan ko naman po yung mga luma. Di naman daw ito mulakid para kay Raina na consistent honor student. Kabilang si Raina sa mga estudyanteng makikinabang sa ipinatayong Kapuso School ng GMA Kapuso Foundation sa Binibitinan Elementary School sa Polillo Island na kayang harapin ang 300 km per hour na lakas ng hangin at intensity 8 na lindol. Kayo yung binibitinan. Doon ka binibitin, di ba? Doon ka umaasa. So ano ibig sabihin? Dapat matibay. Napakaganda ng pangit-pain ng pangalan ng inyong school. Dahil kayo ay binibitinan. Binibitinan kayo ng mga bata. Naglagay tayo ng hand washing facility at bawat classroom may comfort room. Nagsagawa rin tayo ng tree planting activity at bilang bahagi ng ating unang hakbang sa kinabukasan project, namahagi tayo sa mag-aaral ng mga school bag na may kumpletong school supplies. Ang mga bata ay mga excited na papasok. Taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng donors at sa mga bumubuo po ng GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Tutukan! 3 taong gulang na bata, bugbog sarado sa sarili umano niyang tatay sa pagbabalik yan ng 24 oras. Pinaghahandaan na po sa iba't ibang probinsya ang bagyong Goring na inaasahang ilang araw magpapaulan. Kabilang dyan ang mga lugar na bumabangon pa lang sa pagsalanta ng bagyong Egay. At nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy! Vicky, bukod sa maghapong makulimlim na panahon ay may mga pabugso-bugsong ulan na rito, dala ng Tropical Storm Goring. Makulimlim at panakanakang pagulan na rin ang nararanasan sa Cagayan. At bilang paghahanda, nakaposisyon na sa 7 relief station ang mga relief goods na kakailanganin. Ipinatutupad na rin ang no-sailing policy sa lalawigan. At isinailalim na sa areas of immediate concern ang 10 bayan na unang maapektuhan. Nakadeploy na rin ang mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa Calayan Islands. Pinayuhan na ng PDRRM ang mga residente na binabaha ang kanilang lugar na maghanda sakaling magpapatupad ng preemptive evacuation. Yun yung pinapa-prepare natin dahil all efforts are now in those islands, Puga and Calayan, lahat ng mga relief and recovery efforts natin nandun sila. Naghahanda na rin sa gupit ng bagyong Goring ang mga taga Ilocos Norte na sinalanta rin ng bagyong Egay noong nakaraang buwan. Sana wala na pong darating ng bagyo po. Kasi nakakaayos lang po yung bahay namin. Yero po yung nadidingding namin sa bahay po.
Saka mahirap po, ma'am. Nakataas na rin ang no sailing policy sa probinsya. Vicky, dala naman ng malakas na ulan kaya hindi na nagawang makalapag ng isang eroplano sa Batanes Airport at kaya bumalik na lamang ito sa Manila ayon sa PDRRMO. Gayunman, wala namang kanselasyon ng flights. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil umano sa bugbog ng sariling ama, kung kaya hindi na maidilat ng isang bata sa Laguna ang kanyang mga mata. Narito ang aking pagtutok. Guys, pasuyo naman. Magang-maga at hindi na maidilat ng 3 taong gulang na bata ang kanyang mga mata sa tindi ng bugbog na sinapit niya. Ang mga tao na nakapaligid sa kanya, tinulungan siyang kumain habang nilalagyan ng yelo ang kanyang muka. Grabe naman ginawa sa kanya. Tinungo agad ng resibo ang Cabuyao City sa Laguna para malaman ang kwento sa likod ng mga cellphone video. Natunto namin ang mga taong nakahanap at tumulong sa bata. Kwento nila, sa gilid ng basurahan sa palengke nila natagpuan ng paslit. Bali dito po mismo sa lugar na to, sa basurahan no mismo, dyan siya nakatayo na iyak. Akala namin nung una, napangga o yung pala binugbog ng tatay. Grabe naman ginawa sa kanya. Nilagyan ko po ng yelo kagad kasi magaya mo ka Pikit yung dalawang mata niya Dali-daling nirespondihan ng mga bantay bayan ng bata. Itinuro po niya yung bahay nila. Makalipas ang mahigit 5 oras na paghihintay, nahuli ang itinuturo ng bata na nambugbog sa kanya. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. Itinanggi naman ng ama na siya ang nanakit sa kanyang anak. Sinasabi lang niya talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero nanindigan ang bata sa kanyang unang pahayag na tatay niya ang mismong nanakit sa kanya. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused. So may mga pasa visible sa kanyang mukha. Ang naging complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating WCPD para sa RA 7610 for physical abuse dun sa ating victim. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ang kabuang detalye ng kwentong yan, abangan sa resibo na mapapanood sa linggo alas 5 po ng hapon. Up next, ang mga ginawang kakaiba ng Team Barda para sa upcoming series na maging Sino Ka Man. Aalamin natin dito lang sa 24 oras. Rudo Madrid ang Black Rider. Abangan sa GMA Telebabad. Yung mga nangangarap po talaga, marami tayong pagdadaanan, marami tayong pasakit na ma-experience sa buhay, pero hindi po yun ang dahilan para sumuko na lang agad-agad. Sabi nga po nila, pag may tiyaga, may nilaga. Pag hindi mo binitawan yung pangarap mo mismo yung magdadala sa'yo para maabot yung gusto mo sa buhay. Huwag po kayong titigil. Number 1 po is magtiwala sa sarili niyo. The Voice Generations. This Sunday, 7 p.m. on GMA. Ang ligaya ng iba. Hanggang ngayon ba naman, bitter ka pa rin kay Nili? Na naising mapa sa kanya. Pwede ba mag-move on na tayo? Feeling mo, ang galing-galing mo. Eh di, ikaw na ang magaling, ikaw na ang maganda. Ani? Dumating na ba ang pagkakataon para makuha niya si Anton? Sa'yo yan, Bars? Magkakaroon ka rin ito. Tingin mo kakagat sila? Desperado mga yun. The Missing Husband. World premiere August 28 sa Afternoon Prime. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Yun yung engineer niyo. Babae pala.
Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Arestado ang isang amang nanghalay umano ng menor de edad niyang anak. Dinakip ang suspect ng Eastern Police District Special Operations Unit sa isang bus station sa San Fernando sa Pampanga. Wanted ang suspect sa 4 counts ng acts of lasciviousness at child abuse dahil sa panghahalay sa 12 taong niyang anak na babaeng mentally challenged. Hindi pa nagbibigay ng komento ang suspect na nakakulong sa Pasig Police Headquarters. May nilinaw ang Justice Department kaugnay sa binatikos na bagong requirements para sa mga mag-abroad. Ayon sa DOJ, pareho pa rin noong 2015 ang proseso at dinagdagan lang yung kategorya ng mga mag-abroad. Sa ngayon, nahati na yan sa dalawa. Yung isa, seasoned travelers o may record na ng biyahe, at ang isa, para sa mga first time na mag-abroad na posibleng hinga ng dagdag na dokumento kung mapansing kaduda-duda. Posible silang hindi i-clear sa departure o kaya ipapuntahin sa Travel Control and Enforcement Unit para sa secondary interview. Kung turista sila, pwedeng hingin ang kanilang bank statement o di kaya Certificate of Employment bilang ebidensya ng kakayahang gastusan ng biyahe. Kapag sponsored o ibang tao ang gagastos, kailangan patunayan ang kaugnayan sa pasahero sa pamamagitan ng birth certificate. Pareho rin sa mga OFW pero may dagdag na iba pa. Para naman sa mga seasoned traveler, nakasama raw sa 78% ng mga pasahero, wala naman daw ibang hihingin bukod sa mga basic requirement, passport, boarding pass, visa at return ticket. Ang proseso raw na ito ay para maiwasan ang mga biktima ng human trafficking o illegal recruitment. Hindi lang overloaded sa kilig, hinangaan din ng ilan ang cinematography ng inaabangang TV adaptation ng Maging Sino Ka Man base sa teaser nito. Nasilip na rin ang bagong bihis ni Barbie Forteza. Makichika kay Aubrey Carampel. Gigil face si Carding played by David Licauco at tila may akma pang susuntukin sa isa sa mga eksena sa upcoming Kapuso action drama series na Maging Sino Ka Man. But wait, this boy is a girl pala, and it's Barbie Forteza. Sa original na pelikula, magde-disguise ang karakter ni Barbie na si Monique. Pero binago raw nila ito sa TV adaptation. Aliw nga raw si Barbie dahil first time niyang magbihis at mag-astang lalaki for a role. Ang saya ng experience. Minsan pagka nakayuko ako, medyo hinahawi lang din nila ako. Medyo, ay kayo po pala yan. Ilan lang daw ito sa mga kakaiba nilang gagawin ni David para sa serye. Iba na yung time right now, Gen Z period na. But at the same time, nandun pa rin yung talagang, yung kumbaga yung flavor. Sa inilabas na bagong teaser ng Maging Sino Ka Man, may pasilip na sa ilang eksena ni Carding at Monique. Pati na ang kilig scene na ito. Ipinakita na rin ang ilang artistang makakasama nila, gaya ni Juancho Trevino, Tonton Gutierrez at Jean Garcia. Di lang bigating stars ang aabangan dahil pati ang camera works at execution ng ilang action scenes na idinirect ni Enzo Williams. Talagang pinagtrabahuhan. Nakakabilib. And I feel yung passion nila sa project. So, kahit anong challenges na nangyari sa loob, masaya. Ang saya nila. Dahil sa passion talaga ni Direk and even our assistant director, nakakahawa yun. Na parang na-excite ako na parang, uy, this is different. And, adrenaline. Yeah, actually, feel ko yung adrenaline kanina eh. Parang first time kong ma-adrenaline sa eksena. Kasi first time kong maging action star. Wow. This September na mapapanood ang Maging Sino Ka Man sa GMA Telebabad. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.